A bar graph shows sales of a store for 4 months. January 120, Feb 150, March 180, April 210. What is the percent increase from January to April? Oh, ayan, ganun lang din. Halos ganun lang din. Tingnan nyo ha. January, February. So, ilista natin. March, 180. April, 210. What is the percent increase from January to April? O, yun na. So, i-compare na lang natin itong dalawa. So, paano tayo nagsosolve ng percent increase? Kunin lang natin itong final, which is 210. I-minus natin yung old, which is 120. Diba? Over, kanino ko siya i-divide? Doon sa mismong pinanggalingan niya. So, ang tantandaan nyo lang laging formula is parang ganito. New minus old over old. Yan. Ganyan lang lagi. Tapos times 100. Para makuha nyo yung in-increase niya. So, 210 minus 120 over 120. Kaya natin siya dinidivide sa 120. Yes, change formula lang siya. Kaya natin siya dinidivide dun sa old or dun sa 120 kasi yun yung pinanggalingan niya. Okay? So, ano ang 210 minus 120? 210 minus 120 is 90 divided by 120. So, pag sinolve mo tong 90 over 120, katumbas lang ito ng divide by ano to? Divide by 30. Tama ba? So, magiging 3/4. Okay? Ano ang 3/4? That is 0.75 time, right? So, pag kinonvert lang natin to percentage, that is 75%. Okay? Kuha, 75%. Yep. Okay? 75%. Okay. Easy lang. Next tayo. Number 3. A line graph indicates that a company's profit doubled from 2 million to 4 million pesos over 3 years. What is the average yearly increase in profit? O, ayan. Hindi niya binigay yung mismong parang bawat taon, pero sinabi niyang over 3 years. Ayan. In-state na niya kagad, over 3 years. So, from 2 million, tumaas siya to 4 million over 3 years. So, paano mo i-interpret yan? Anong gagawin lang natin? Ano yung nakita nyo yung pattern? Kinukuha lang lagi natin yung difference, di ba? So, ano mangyayari? So, parang 4 million minus 2 million divided by 3. So, the answer is okay. Yan ang gusto nyo di ba? Gusto nyo yung ganyan sagot di ba? Okay.